So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tinawag po na pasikat ni Rodante Marcoleta itong si Senator Ping Lacson. Mukhang hindi po ata nagustuhan ni Marcoleta yung ginawa nga po ni Ping Lacson na nag-privilege speech regarding nga po dito sa maanumalyang flood control project. So nakita nga po natin ngayon no, na nagrereklamo itong si Marcoleta sa kanyang programa dyan po sa Net25. At ang sinasabi nga po ni Marcoleta ngayon no, na yung ginawa daw po ni Ping Lacson, bawal daw po yun. So ang point natin dito mga kababayan, no, meron po kasing Blue Ribbon Committee na mangyayari po ulit sa Lunes. So kung magkakaroon na naman ng pagkakataon itong si Ping Lacson na magsalita, baka pagbawalan na po siya ni Marcoleta. So ano ba ito? Nasasapawan ka ba kasi kaya ganyan ka? O to, so para mas maganda baka sabihin nyo, chismis lang to. So una po kasi nakita ko po itong post na to sa isang DDS. Una, akala ko nga AI pero nung ni-research ko, totoo pala. So tinakpan ko na yung mukha niya, no, yung pangalan, tinakpan ko na yung pangalan, baka kasi ma-promote pa. So sabi dito, no, pasikat, Marcoleta to Lacson. Okay. So ang ginawa ko po, hinanap ko po yung video po na yan, and actually, ito pala yung pinaka-latest upload nila doon po sa kanilang programa sa Net25. So, panoorin po natin to para makuha natin yung point. So, ito yon. Ako, Yan, ito. So, liitan natin, baka makapiright tayo, no? So, ito, panoorin natin to Sige. yan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay, kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, parang sabi ko, parang hindi tama. Meron ako napansin na parang, para bang, bawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, Oo. nakapagsabon na, ay sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin? So, sabi nito nung kasama ni Marcoleta, no? Parang meron daw hindi tama. Okay. So, ano yung hindi tamang nangyari? Hindi kasi parang sa pagkakasunod-sunod na pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech. Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga, ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon Nelson, ano? Yung mga to, na naglolokohan tayo nito, no? So, ngayon ito isa-isahin natin, no? Medyo mahaba kasi. So, sino po ba yung senador na gumawa po nung nakarang hearing nga po sa Blue Ribbon Committee? Yung nag-privilege speech nung una, pagkatapos ng investigasyon, nag-privilege speech ulit nung bago matapos. Di ba si Ping Lacson yun? Ayaw niyo papangalanan, ano, bakit takot kayo? Si Ping Lacson yun doon nga po sinabi ni Ping Lacson yung lahat nga po ng nalalaman niya regarding nga po sa kanyang personal na investigasyon diyan po sa flood control project. No? At ang nakakatawa dito, no, sabi pa ni Marcoleta, no, na buti nabanggit mo yan, hindi ko nga napansin yan . So, kunwari hindi nag-usap. In the first place, no, bago sila sumalang dyan, pinag-usapan na po nila kung ano yung mga topic nila. Tinan nyo yung point tinan nyo Ito, ulitin ko lang. sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga, ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon Nelson, ano? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko naman talaga. Buti napansin mo, Nelson, no? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ang lokohan, sumalang kayo dyan ng on the spot? Na hindi nyo alam kung ano yung pinag-usapan ninyo na out of nowhere, biglang binurot out yung ginawa ni Lacson? Para naman naglolokohan tayo nito. Okay. So by the way, mga kababayan, sige, tuloy lang natin. So dito nga po, no, actually, siguro naman napanood nyo naman yung hearing, di ba? Si Ping Lacson talaga yung gumawa nun. Di ba? Nagkaroon po ng hiwalay na privilege speech. Si Lacson lang gumawa nun . So baka tayo nila pangalanan? Continue. Kain yun na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee yung Blue Ribbon,
bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo. Ayan na, okay. So ngayon mga kababayan, tandaan po natin, no, sinabi na po ni Marcoleta na kung ulitin daw po ulit ni Ping Lacson yung kanyang ginawa nung nakarang Blue Ribbon Committee, no, bawal na po yun. Hindi na po siya pagsasalitain. So bakit ba? So, ano ba, nagselos pa to si Marcoleta? Kasi mas napag-usapan yung privilege speech ni Lacson kaysa dun sa mismong investigasyon niya sa Blue Ribbon Committee. Tinanong niyo ha? Napansin niyo ba yon? Yung nangyaring Blue Ribbon Committee nung nakaraan, sino yung pinaka-nangibabaw doon? Si Lacson. Sino ba yung chairman ng Blue Ribbon Committee? Si Marcoleta. So nasapawan ka kasi. Kasi obvious naman mga kababayan na yung nangyari po dyan sa Blue Ribbon Committee, nagtakipan lang po kayo mga senador eh. No, imbis na hinahanap ninyo yung katotohanan ng ginawa po dyan, eh nagkaroon lang po ng platform yung mga senador na ipagtanggol yung sarili nila. So hindi katotohanan yan. O tandaan nyo, sabi po ni Ping Lacson yung nakarang privilege speech niya, no, na merong mga may mga mambabatas, may mga mambabatas daw talaga na sangkot po dyan sa maanumalyang flood control project. Oh. Pero bakit hindi ginawa ni Marcoleta yan? Dapat sinabi rin ni Marcoleta yan eh, na merong senador na sangkot sa flood control project. O kaya para mas safe, malaki ang posibilidad na merong senador na kasabwat sa flood control project. Kaya nga tayo nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Okay, continue nga natin. Baka naguguluhan na kayo. Sige. Ang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Ayun. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. So, bawal na. Tandaan nyo ha. Na actually, no, kung hindi nyo pagsasalitain si Ping Lacson ulit dyan, huwag nyo na siyang imbitahin. O kaya, huwag nyo na siya papuntahin. Bubusalan nyo lang din naman pala doon. And actually, mga ka-streetwise, no, ako naniniwala po ako, no, na isa sa pinakamalinis po dyan na senador dyan sa Senado ngayon, si Lacson. Kasi siya po, hindi po siya tumatanggap ng pork barrel. Pinayagan din. May pagkaliberal naman sa ano. Pero kung Senado. susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Pwede ka Lalong-lalo na kung At katulad doon nung- na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, Oo. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Oo. Actually nabanggit na yung mga yun sa komite. Ping Lacson nga yun eh, di ba? Yung sinabi nga ni Ping Lacson na pinuntahan ng aking opisina itong mga proyektong ito. Siya nga yun. Si Ping Lacson nga to. Opo. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. Oo. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang mga nakita tao daw sa niya. ganitong lugar, sa Opo. ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Oho. Nagtagumpay lamang siya doon sa may mga optics, may mga litrato. Opo. Oo. At saka yung presentation, may mga Ping Lacson nga yun. Yung nagpakita ng optics, nagpakita ng mga picture, nagpakita ng video. Ano ba? Ba't tayo yung pangalanan? Putragis kayo eh. guni-guni, mga ganyan. Oho. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Oho. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Oho. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Ayun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, Hindi sabi pa mo nga, kayo. transfer lang. Oho. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi So, nag-uusap yung mga ugok, no? So, ngayon, mga ka-streetwise, no? Actually, kasi, ang isa sa pinagtatakahan ko po dito, no? Ako naniniwala po talaga ako, no, na dapat meron talagang third party na mag-imbestiga bukod sa Blue Ribbon Committee. So, okay lang po mag-imbestiga yung Senado kung for aid of legislation po ito. Kung gagawa ba sila ng batas, para nga po
hindi na po maulit itong mga pangyayari po na to, especially po sa procurement. Pero, ewan ko ba, no? Pero ito mga kababayan, no? Kasi ang nakakapagtaka lang kasi dito, ako nga may copy ako nito, bakit kayo wala? Ito, pakita ko sa inyo, no? Dapat simula pa lang, ako hindi naman ako sa nagmamarunong, no? Pero dapat in the first place pa lang, para malaman at makita namin talagang fair itong si Marcoleta, dapat yung unang ginawa po ni Marcoleta is tingnan din po yung mga insertion. Kasi ito po yung huling insertion na nangyari, 2025. Ito Escudero, Bicam insertions on behalf of Senator Bongo. Ano to, hulog ng langit sa akin tong dokumento na to. So ito po yung yung insertion. Ito 48 billion to. So andito po lahat, no? Barangay Badong, Ning, San Antonio, BHS. Ito pare-parehas, 3 billion, 3 million. Pare-parehas ng ng amount, 3 million, ito 8 million naman, no? Tajal Supplier Health Center, mga health center naman to ni Bongo. 8 million, pare-pares ng mga amount. So ito po yung insertion. So actually, ito Super Health Center. Super Health Center, di ba dapat DOH dapat to. Yan, no? Mga Super Health Center pala to ni Bongo. Nagagamitin niya na naman ito sa sa politika niya. Super Health Center ito, no? So ngayon mga kababayan, no? Ito pa yung example ng insertion. Okay. So ito malaking pera to, no? So mayroon din pala insertion si Bongo. So ang point ko dito mga kababayan, no? Ang dapat po kasi, meron pa kasing tinatawag na Barron's Report. Alam niyo yung Barron's Report. So una po kasi di ba gagawa ng proposed budget yung House. Tapos gagawa rin po ng proposed budget yung Senate. And then magkakaroon po ito ng BICAM. So dapat po kasi dito mga streetways, no, nilalabas dapat dito yung Barron's Report. So ano yung pagkakaiba ng proposed bill ng House dun po sa BICAM? Yun nga po lang po, tinatago nila ito eh. Diba? Yung Barron's Report, no, sabi dito, no? Barron's Report ng DBM patunay na insertions di Kamara ang may gawa, no? So, pwede nilang ilabas to para makita po natin yung katotohanan na talagang minanipula po talaga yung budget dun po sa BICAM. So, ang point natin dito, no, kung pinag-uusapan pala ni Marcoleta yung korupsyon dyan po sa flood control project, so, bakit hindi nila sinimulan dun sa insertion? Agree naman po tayo, no, na yung iba pong mga na bisita po ni PBBM galing po sa NEP. Ito kasi medyo magulo kasi ito, no? Yung NEP po kasi mga kababayan, ibig sabihin naman po ng NEP, National Expenditure Program, ibig sabihin yung nag-request naman po ng pondo, DPWH. Okay yun, sige. Given na po yun na merong anomaly sa NEP, no? Anomalyang project galing sa NEP. Sige. Pero bakit po yung sa insertion, bakit parang iniwasan ninyo? Porket ba nasangkot si Cheese, ayaw nyo ng pag-usapan to? Kaya nga, tapos ang ending pa nito, masama pa yung ginawa ni Lacson. Ayun ba yun? Ewan ko sa inyo, ang gulo talaga ni Marcoleta, no? Dapat dito si Marcoleta, dapat laging inaasar eh. Para atakin sa puso. So ngayon, itong malupit. Malamang dito po talaga yung hindi nagustuhan po ni Marcoleta. Yung sinabi nga po ni Ping Lacson to, ito August 23, sakto to eh. Lacson, okay, senators that beyond suspicion in flood control projects row. Sabi po ni Ping Lacson, no? Hindi talaga pwedeng makaligtas po sa suspicion na meron talaga mga senador na sangkot sa flood control project. Sabi niya dito yun, senators are not beyond senators are not beyond suspicion in the controversy over anomalous and gross flood control projects. At this time, Senator Pampilo Lacson said on Saturday. Lacson noted that both his fellow senators and House members introduced insertions or amendments in the national budget bill those these repeated calls for transparency in the budget process. So, I am not saying it's just member of the House. It's possible that some senators introduce insertion for such project and may even profit from the 25% share
of the funder, of the proponent of the insertions from flood control projects cost. Oh. So binasag po kasi ni Ping Lacson yung trip po ni Marcoleta na maging platform po yung Blue Ribbon Committee para po sa paghugas kamay po ng mga senador. So malamang kaya nga po, pagbabawalan na po si Ping Lacson na magsalita po ng ganun ulit sa next hearing. Gets ba yung ano natin? So kayo mga kababayan, ano po masabi nyo nga po dito? Sa sinabi nga po ni Marcoleta, kasi actually, pinaringgan na lang hindi pa pinangalanan. Obvious naman si Ping Lacson yun. Diyos ko naman. So, kung hindi si Ping Lacson yun, sino yun? Kaya na problema sa Marcoleta, Para ka rin vlogger Nagba-blind item ka pa Obvious naman kung sino yun. Oh. So, nasa kayo po ba? Pabor po ba kayo dito na pagbabawalan po o bubusalan po si Ping Lacson sa susunod po na Senate hearing? Diyan nga po sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Di ba? So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. So thank you, salamat, and babush!